madami po tayong na-harvest na buto po na ring okra na aking tanim. Tatanim pa po ulit tayo. Ito naman po yung aking mga iba pa pong seeds. Galing po sa ibang bansa. Napakaganda po ng sikat ng araw. Ganda po ang panahon ngayon. Ganda po ng paligid. Palangitan po ay talagang hindi po nagbabadya ng ulan. Magandang buhay po sa ating lahat. Magandang araw po. Limutan ko na pong mag-sombrero. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga? Kapag-almusal na po ba kayo? Pong video na ito ay magtatanim-tanim po tayo, magpupunla po tayo ng halaman. Kasi ngayon po ang tamang panahon para po tayo ay magtanim-tanim. Mas maganda pong itanim ngayong panahon ito ay mga halaman pong pwede po nating pakinabangan tulad po ng gulay. Kaya po yun po ang ipupunla natin at yun po ang itatanim natin. Papakita ko po din po sa inyo yung collection ko po ng mga seeds na galing po sa ibang bansa. Bigay po ng pamangkin ko, ng kapatid ko, at yung pong aking mga binibili pong seeds dito po sa pag po kami nag-grocery. Usually nadaan po ko dun sa seed area at ako po ay nabili. Pakita ko po yun, yung pong aking collection ng seed, at papakita ko po rin sa inyo yung mga seeds po na akin pong itatanim. Standby po kayo, nood po kayo ha. Flex ko po sa inyo ang aking tanim na sili. Po ay isa sa mga tanim po din sa garden na talaga po namang malaki po ang pakinabang. Every time po na magluluto po ng gulay, kukuha lang po ng kalamansi, kukuha po ng sili, at siya, masarap na po ang gulay pag po may sili at may kalamansi na may toyo. Kaya po, hindi po ako nagpapawala po ng tanim na sili. Kaya po mamaya po, tayo po ay magpupunla po uli ng sili. Akatuwa po, ang dami po niyang mamunga. Ito naman po ang ating tanim ding talong. Kita po ninyo, ang dami na rin po diyang na-harvest pero ang dami na po uli niyang bunga. Isa din po ito sa tanim po sa garden na talaga naman pong napakalaki po ng pakinabang. Basta po lumaki-laki ng kaunti ang bunga ay kinukuha na, at ito po ay pag pinirito po ay matamis-tamis po. Palibasa nga po ay sariwa at hindi po wala po yung organic po yan. Kaya po pag niluto talaga pong masarap. Ito naman po yung aking tanim na malunggay. Yan, pinilit ko pong itanim po sa isang lalagyan na hindi naman po nakatanim sa lupa. Mas okay po yun. Mas madali po siyang kuhanan at hindi po siya nataas. Pinuputulan ko po siya para po mas madali po ako makakuha. Ito naman po yung tanim kong okra. Marami na rin pong na-harvest sa okrang ito. Medyo hindi na po siya kagandahan. Bus na rin po ang kanyang mga sanga. Papalitan ko na po ng iba pong tanim na okra. May nakaredy na po akong buto, kaya po mamaya itatanim po natin yung buto ng okra. Pakita ko po sa inyo ang ating mga collection ng seeds din po sa propagation area. Ito po yung aking mga seeds po na inipon para po pagdating po ng panahon ay pwede pong itanim. Ito pong mga seeds na ito ay dati ko na rin pong tanim na yung pong kanilang mga buto ay akin pong naipon. So far po medyo hindi na po ako nakapagtanim ng kanilang mga buto kasi po may mga bago pa po akong tanim, pero yung kanila pong mga buto ay akin pong iningatan at akin pong inipon. Ito naman po yung aking mga nakatabi namang mga seeds na galing naman po sa ibang bansa, padala po ng aking pamangking at ng aking pong kapatid. Minsan po ay nagtatanim din po ako ng mga seeds na stateside o galing po sa ibang bansa, pero mostly po ay iilang pa po ang seeds po na sinubukan pong itanim, at yun po ay ang dito po sa mga pinadala po sa akin. Ang nasubukan ko lang po yung okra, kanila pong talong, okay din po. Medyo wala lang po ko ngayong tanim. Naka-standby po ito pong mga pananim pong ito. Ito naman po yung mga galing din po sa ibang bansa, galing din po sa pamangking ko at kapatid ko na mga seeds naman po na mga flowering plants.
Ayan po si Mingming at talaga pong matuwan-tuwa rin po sa aking pagbibideo. Ito pong mga seeds pong ito ay nagsubok din po akong magtanim pero parang hindi po ata mapatuloy ang kanilang paglago. Parang siyempre po siguro po sensitive po sa klima dito sa Pilipinas. Ito naman po yung kanila pong mga parang gulay na iba't ibang klase po ng sibuyas. Kaya po nakatuwa. Meron pala pong ganun na pananim na sibuyas na iba't ibang klase po ang variety. Ito naman po yung mga seeds po na nasubukan ko na tulad nga po ng okra, ng kamatis. Ito po ay labanos. Ayan, buto po ng labanos. Meron pong melon at meron din pong kakaiba pong kalabasa pero talaga pong ilan lamang po ang nakatuloy at ayun po ay yung okra at saka po yung kamatis. Yung iba pong seeds na gulay ay hindi po talaga makatuloy kasi baka hindi pa po adjusted sa klima. Ito naman po yung paso, malaking paso na paglalagyan ko po ng punla po ng sili. Dito ko po ilalagay yung po mga seeds ng sili at para po magiging punla. Dadagdagan ko na lang ng lupa para mas maganda pagka nilagyan ko ng ipupunlang mga buto po ng sili. Bali, dalawang malaking paso po ang paglalagyan ko po ng ipupunla ko pong sili. Ito po yung mga paso. Nag-harvest po tayo noong to yung okra at yung din pong buto niya ang itatanim naman po natin. Finally po ay nakatapos na po ng pagtatanim po ng seeds. Ang akin pong itinanim ay buto po ng okra. Nagpunla din po ako ng mga sili at nakakatuwa po kasi ang sili lalo na po yung para po ang tawag po ay siling labuyo na masarap pong ilagay sa lomi. Nangahanap din po ako ng sili na pwede ko pong ipunla na ayun bang po nilalagay po sa dinuguan. Or po nakatapos po ako. Kaya po time na naman po ulit para magpahinga. Salamat po sa pagsama po ninyo. Dini na po muna ako sa garden at ako po ay narinig po yung pamangkin ko. Sabi ko po ay kunin po sa rep yung malamig pong ko. Kaya po dini muna po magmimerienda. Hindi naman po mainit at madilong-lilong po. Kaya po sarap pong kumain ng tinapay, inom po ng coke, inom po ng soft drinks. Kaya po salamat po sa inyong pagsama. Bye-bye po.